Nilikha niyang sanlibutan at taong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan gawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay maguri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang mga kabutihan sa atin sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ipagdasal natin ang mga biktima ng bagyo. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagkas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandikay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo?
Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nakakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasayahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal. Habang may panahon, baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat di mo nababayaran ng kahuli-huli ang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong unang pagbasa ay ika-4th chapter ng letter of St. Paul to the Ephesians. Sa kabuuan, ang letter to the Ephesians ay binubuo po ng 6 chapters lang na po pwede nating hatiin sa dalawa. Yung first 3 chapters, 1, 2, 3, at yung second 3 chapters, 4, 5, 6. Yung first 3 chapters ay tungkol sa mga dakilang gawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Nandiyan sinagip tayo sa kaalipinan, sa kasalanan, binigyan tayo ng bagong buhay, hindi tayo nakalasap ng poot ng Diyos, kundi ng kanyang nag-uumapaw na pagpapatawad o awa, habag. Nandiyan binigyan niya tayo ng karangalan bilang maging mga tunay na anak niya, maging miyembro ng kanyang simbahan, maging tagapagmana ng kalangitan, etc. So ito ay tungkol sa mga dakilang ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung next half, magmula sa chapter 4, ay tungkol naman sa dapat nating maging response sa mga ginawang ito para sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung chapter 4 na binasa natin ngayon sa English version at sa ibang version na Tagalog ay mayroong salitang therefore. Kaya nga sa makatuwid, ibig sabihin yung chapter 4 hanggang 6 ay response nga lang natin sa mga dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. At dito nga po, sa simulang-simula, bukod sa salitang therefore sa makatuwid o kaya nga, sa ibang version, dito'y makikita natin ang idinugtong ni San Pablo sa kanyang sinabing therefore. I urge you to live
in a manner worthy of your calling. Hinihikayat ko kayo bilang tugon sa ginawa para sa atin ng Panginoon na mamuhay bilang karapat-dapat na kanyang mga tinawag. Yung word dito na worthy o karapat-dapat, lalong-lalo na sa Greek version ay may sense ng matching up. Match upan mo yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Kumbaga sa Tagalog, tambalan mo, pantayan mo. Kumbaga sa timbangan na may dalawang lalagyan, kung narito ilalagay yung mga ginawa para sa atin ng Diyos at nandito yung buhay natin, the way we live our lives, na dapat ay karapat-dapat, dapat pantayan, dapat patas yan. Hindi yung i-outweigh lopsidedly ng ginawa ng Diyos para sa atin ang pamumuhay natin bilang tugon natin. Dapat patas lang. O kung magkalayo man, hindi masyadong magkalayo, hindi masyadong malaki ang agwat o pagitan. Baka naman sa tonelada na weight ng ginawa ng Diyos sa atin, hindi man lang tayo makaisang kilo sa kabutihan ng buhay natin. Baka naman sa bilyong-bilyong piso na pagpapala na binigay ng Diyos sa atin, hindi man lang tayo maka100 piso sa ating pagiging mabuting tao. Pag gayon, ibig sabihin nun, hindi natin pinapahalagahan, hindi natin na-appreciate ang ginawa para sa atin ng Panginoon. No wonder, madali tayong magkasala at hirap din naman tayong gumawa ng mabuti. Kasi hindi natin na-appreciate ang buti ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng kung na-appreciate mo ba kung gaano kakamahal ng asawa mo, lolokohin mo pa ba siya? Kung nakikita mo ba ang sakripisyo para sa inyo ng mga magulang ninyo, lalapastanganin, babastusin, pagdadagbugan mo ba siya? Kung pinahalagahan mo ba yung ginagawang sakripisyo para sa iyo at para sa mga kapatid dito, sakripisyo ng anak mo, magrereklamo ka pa ba dito? Kung natatandaan mo ba ang tulong na ginawa para sa iyo ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng kung sino mga tao, magagalit ka ba sa taong ito? Kahit na minsan ay sumagot sa siya ng no? I don't think so unless hindi mo talaga na-appreciate, nakikita, pinahalagan at tinatandaan. Wala nga tayong utang na loob pag ganun. At paghisihan natin yun pagdating ng panahon. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo na pagbabayaran daw natin ang mga pagkakautang natin hanggang sa kahuli-huli ang sentimo. And I think kasama dito yung mga kabutihang ginawa ng Diyos sa atin at ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin na hindi natin sinuklian, pinantayan, tinapatan sa buhay natin. Pagbabayaran din natin yon. Ipapaunawa sa atin ng Panginoon kung ano yung mga sinayang natin na yon. And I don't think physical suffering lang ang mangyayari sa atin pag ganon. Manapa, nandyan din ang emotional, mental, psychological, spiritual suffering. Lalo na pag nag-sink in na sa atin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin at ng mga taong nagmamahal sa atin na sinayang lang natin. Yung bang ligtas ka na sana, tagapagmana ka na sana ng kalangitan, malaya ka na sana, anak ka na sana ng Diyos, banal na sana, kung paanong okay na sana ang iyong pamilya, wala nang ganong problema, gumawa ka pa ng problema, secured ka na sana, lansyang minamahal ka ng iyong asawa, ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, pero sinayang mo. Naku, pag-isihan natin ng big time ito. Kaya sana ipahalagahan natin ang mga mabuting bagay na binibigay at ginagawa sa atin. Makatutulong kung gagawin din natin yung ginawa ni St. Paul sa kanyang letter to the Ephesians. Yung bang in-enumerate niya, pinaunawa niya talaga in the first 3 chapters yung kabutihan ng Diyos sa atin. Para nga naman matandaan natin, pinapaalala sa atin, pinapa-appreciate sa atin. I think ganun din ang dapat natin gawin. We count our blessings at lagi nating tandaan yung mga kabutihang ginagawa ng ating kapwa sa atin. Makatutulong kung araw-araw bago tayo matulog, isipin natin, gaano naging napakabuti sa iyo ng asawa mo, ng anak mo, o ng kahit sinong tao. And then, let us ask ourselves, nasuklian, napantayan
ba natin ito kahit papaano lang? Ang utang kasi kapag hindi inaalala, nakakalimutan eh. Baka ganun din ang utang na loob. Kaya baka mas makabubuti na araw-araw tayong tumatanong ng utang na loob. Araw-araw din natin tinatanong ating sarili na pantayan ba natin, nasuklian ba natin kahit papaano. Para mas madali para sa atin nang gumawa rin para sa kanila ng mabuti at makonsensya kung tayo magkasala. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang Sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, kami tulungan mo na tumanaw ng utang na loob sa iyo, na lagi kaming mamuhay sa paraang nagpapasalamat sa iyo. Gumagawa ng mabuti, umiiwas sa masama, ang aming buhay nawa ay maging pasalamat sa lahat ng iyong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming buhay. Tulungan mo rin po kaming tumanaw ng utang loob sa mga taong napakalaki ng sakripisyo para sa amin. Kung ano kami ngayon, kung ano ang magiging kami pagdating ng panahon, sana lagi naming ugatin sa kanila iyon. Sa mga taong laging nandyan mula pa noon para sa amin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Sana matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Ang pagkakaroon ng utang na loob, ang pagtanaw ng utang na loob ay pagpapakumbaba sa kagandahang loob ng Diyos, sa kagandahang loob ng tao. Utang na hindi kayang mabayaran, pero dapat ay laging ipinagpapasalamat niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pakiral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos sa makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka sa mahina ang ngalan mo,
sala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at ihanya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Samang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa lahat, kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon,
Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat sa inyo. Right now, nagpapatayo po tayo ng mga chapels, samantalang tumutulong din po tayo sa ibang mga simbahan at sa ibang mga pangailangan, lalo na ngayon, para sa mga biktima ng bagyo. Salamat po sa mga tulong ninyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.